Naku, eto na po ang masamang balita na kinatatakot po natin. Ang Teresa Magbanwa po ay pinull out na po ng PCG diyan po sa Escoda Shoal. Paano na po ang mangyayari, no? Ang balita pong ito ay mula po kay Melvs Castle. Title po nito, Barko ng Pilipinas umatras na, pinagbantaan ng China bobombahin. Xiam warship ng China, pinalayas tayo. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ni Melvs Castle, nasa description po ang link ng kanyang video. Huwag nyo rin sanang kalilimutan na mag-subscribe sa aking channel para ma-update ka kapag po naglalabas tayo ng ganitong mga reaction video. Simulan na po natin to. Let's do this. Nakakabahala ang balitang ito. 9 o siyam na Chinese Navy warship ang pumalibot daw sa BRP Teresa Magbanwa. Dahilan para kusa tong umalis sa Sabina Shoal. Oo, tama kayo nang narinig. Matapos ang 5 buwang dire-diretsong pamamalagi at magbabantay doon, tuluyan na tong nilisan ng barko ng Philippine Coast Guard. Ito po ang malaking tanong. Makakabalik pa po ba ang ating barko dyan sa Escoda Shoal? Kung hindi man po ang Teresa Magbanwa, mapapalitan kaya ng iba pa nating barko? Ito po masasabi ko dyan, no? Marami po rin ang nag-obserba po dito. Sa tingin ko po ay mahihirapan na po tayong magbalik po ng ating barko dyan sa Escoda Shoal. Malamang babantayan na po ng matindihan ng China. Hindi ka pa ba nakasubscribe sa aking channel? Dapat mag-subscribe ka na. Kasi road to 100k subscribers na ang ating channel. At kapag na-reach natin ang 100k subscribers, magkakaroon tayo ng cellphone giveaway. Kaya stay active, like our video, syempre share this video and always subscribe. Mag-iingat po kayo lahat. Maraming salamat. Back to the video. Malaking wrong move talaga na para sa akin pong opinion, no, wrong move na tinanggal po o inalis po dyan ang Teresa Magbanwa. Bagamat siguro nga naman ay talagang hindi na nga po kasi masuplayan yan, maaring gutom na po ang mga nakadeploy po natin na mga sundalo dyan sa Teresa Magbanwa. At siguro mauubos na rin yung krudo, no? Yung krudo ng barko natin na. Kaya po siguro pinull out na talaga ng ating PCG kasi no choice na po sila, no? Pero para sa akin po, no, sobrang wrong move talaga na tinanggal dyan ang Teresa Magbanwa. Sana gumawa po ng paraan ng ating PCG na ma-resuplayan po sila. Kasi po, tulad niya nawalan na po tayo ng bantay sa Escoda Shoal. Pwede pong makuha na po talaga yan ng China. Nakakalungkot man po, no, na talagang kailangan nating i-pull out ang ating barkong Teresa Magbanwa dyan. Pero siguro kung ganun nga po ang sitwasyon na wala na po silang makain dyan, ay kailangan na po talagang i-pull out. Pero hindi na po talaga tayo siguro makakabalik pa dyan. Kasi babantayan na po ng maigi ng China yan. Tulad nga po ng sinabi dito ni Melvs Castle, no, siyam na barko po, no, ang pinalibutan ng Teresa Magbanwa. Kaya nga nasasabi po dito na na-pull out na po ang Teresa Magbanwa. Ano nga ba ang pinakadahilan bakit lumayas ang ating barko? Dahil ba talaga to sa Chinese warship? Usap-usapan din kasing papalitan to ng Philippine Navy warship kasama ang US Navy warship. Pero wala pang ang opisyal na anunsyo. Well, yun na nga yung sinabi ko sa inyo kanina, no? Kapag umalis na ang Teresa Magbanwa dyan, syempre yung mga Chinese warship dyan o yung mga vessel nila, babantayan na po ng mahigpit yan dyan. Mahihirapan na po tayong bumalik dyan. Lalo't kung isang barko lang yung pupunta dyan, malamang haharangin na po yan ng mga Chinese vessel. Ganun po yun. Kaya yung sinasabi ko po sa inyo, no, yung Escoda Shoal ay malamang hindi na po natin kayang mabantayan na yan kasi umalis na po ang Teresa Magbanwa. Ganun po yun. Kung tayo lang kasi ang magbabantay doon, talagang papalubugin ng China ang ating barko. Pero kung may kasamang US warship, magdadalawang isip daw ang China ang atakihin tayo. Crushing any foreign interveners or foreign elements in South China really is, shall we say, totally unrealistic because every day there are thousands of foreign vessels that are sailing through the South China Sea. Both civilian and military vessels are there. Ang problema kasi, no, eto nga, di ba, inalis na yung Teresa Magbanwa. Ang problema kasi, hindi kasi tayo nagpapasama sa US. Kung noon pa natin ginawa yan, no, hindi siguro natin kailangan tanggalin ang Teresa Magbanwa dyan sa Escoda Shoal. Dahil mababackupan tayo ng US at hindi po gagawa ng anumang kahit anumang
hindi maganda sa atin ng China kasi nga kasama natin yung US. Yun po yung malaking problema. So ngayong tinanggal po ang Teresa Magbanwa, babantayan na po talaga ng maigi yan ng China. Baka nga po ituloy na nila ang pagtatayo ng artificial island dyan. Tayo po yung mahihirapan ngayon na pumunta dyan sa Escoda Shoal. Kumbaga, papalibutan na po nila yan ng matitindi po nilang barko. Ganun po yun. Kaya para sa akin po, goodbye na po talaga sa Escoda Shoal. Hindi po kasi tayo nagpasama sa US. Kung maaring makuha nila yung Escoda Shoal, marami pa po tayong mga teritoryo. Sana po yun po ang mabantayan na natin ng maigi. Ma-priority na po at magpasama na tayo sa US para hindi po makuha lahat ng China ang ating teritoryo. Both civilian and military vessels are there. Kung inalis ang BRP Teresa Magbanwa at talagang papalitan ng Philippine Navy warship, mas solid raw ang pagbabantay doon. Natuto na raw kasi ang Pilipinas kung ganun. Sawa na kasi sa pagiging mabait at sawa na sa pakikipagdialogo. Panahon na raw para ipakitang lalaban tayo ng bombahan sa pamamagitan ng pagpapadala ng mas malaki pang barko na armado. Ang tanong, yung sinabi ko sa inyo nga kanina, kung makakaporma pa ba tayo na makapag-deploy tayo ng barko doon sa Escoda Shoal? Kasi wala na eh. Di ba yung siyam na barko pa lang na pinalibutan yung Teresa Magbanwa ay na-pull out na nga nila ang Teresa Magbanwa. Paano pa tayo makapenetrate doon ngayon? Kung talagang wala na po yung barko natin doon sa Escoda Shoal. Siyempre, yung China, utak gagamitin nila eh. Papalibutan na nila yan ng matitinding malalakas na barko nila. Tayo ngayon ang mahihirapan na maglayag talaga dyan sa ating teritoryong sa Escoda Shoal. Isipin niyo, tayo ang may pagmamay-ari niyan, pero tayo yung nahihirapan na maglayag dyan. Ganun po yun eh. Kaya para sa akin po, sobrang wrong move na tinanggal o inalis po natin ang dyan, Teresa Magbanwa. Well, kung hindi man talaga natin alam kung bakit pinull out yan, no? Pero yung common sense na iisipin natin dito, mahihirapan na po tayo paltan ang Teresa Magbanwa sa location na yon sa Escoda Shoal. Real talk yan. Really a series of lessons for the Philippines on how really to deal with a state like China and its belligerents now, because before the problem was that it seemed like we never learned. We always would concede, we'd always acquiesce or accommodate them, and clearly decades of doing that has not resulted to be or turned out to be in our favor. So this one, what we're doing now, I think we're really seeing what it really takes to stand up at before a more powerful neighbor. It can never be seen as an aggressor against China. So if they attack us, that will only prove to the world what they really are, no? And I don't think that will earn them any favors. May dahilan raw ang Philippine Coast Guard bakit inalis ang PCG ship doon. Pero kasabay ng pag-withdraw ng PCG, inutos rin ni Defense Secretary Gibbon na magpadala ng Philippine Navy warship sa may Balabac, Palawan Base. Mukhang may pinaghahandaan talaga ang militar na malaking gulo. Halos lahat kasi ng barko ng Pilipinas nakatutok na sa West Philippine Sea. Para makadagdag tayo ng capabilities to support our West Philippine Sea operations. Ito ay kailangan natin for our external defense posture. Kailangan natin para maprotektahan ang sovereign rights natin sa West Philippine Sea. Ito po yung sa akin, no, nakakalungkot man isipin, no, hindi po talaga natin kaya ng one-on-one ang China. Real talk po yan. Sana po, kahit na ano po kasing sabihin po nila na didepensahan natin ang ating soberanya, ang ating EEZ, hindi po talaga natin kaya. Unang-una, kulang na kulang po ang ating barko. No, at kulang na kulang po ang ating tao na magbabantay talaga dyan sa buong EEZ natin, 200 nautical miles. Ang pinaka last resort po talaga natin na paulit-ulit na po natin sinasabi talaga, magpasama na tayo sa US. Yun po talaga ang pinaka magandang gawin ng Pilipinas para makapaglayag po tayo ng malaya sa sarili nating EEZ. Kung tayo lang po ay hindi po natin kakayanin. Kaya nakakalungkot po na pinull out po ang Teresa Magbanwa. Kasi yung kanina ko po sinasabi, alam nyo na po na hindi na po tayo makakabalik dyan sa Escoda Shoal dahil gagawan na po ng matinding paraan ng China na hindi po tayo makapenetrate dyan sa location na yan sa Escoda Shoal. Ganun po yun. Kasi wala na po yung Teresa Magbanwa eh. Kaya ngayon, ang kailangan po nating i-priority o ng ating gobyerno,
na mapirmahan na po talaga na magpasama na tayo sa US. Yung US na po ang nagsasabi, no, na kailangan natin na magpasama na ASAP. Tayo lang po ang ayaw, no. Pinipilit po natin na kaya natin ang China. Ang realidad po ay hindi po talaga natin kaya. Ganun po yun. Kaya sana po mapag-isipan po yan ng ating PCG, no, na si General Brown, na sana pumayag na po sila na magpasama po tayo sa US. Kasi po, kung hindi po tayo magpapasama sa US, darating ang panahon, lahat po ng ating EEZ, no, lahat ng ating teritoryo ay makukuha po ng China. Aminin man natin sa hindi natin kaya ang China ng one-on-one. And ito ay magiging backbone ng archipelagic defense concept natin dito sa topic ito. Naniniwala naman si dating Associate Justice Antonio Carpio na tinatakot lang ng Chinese warship ang BRP Teresa Magbanwa. Di raw gagawin ng China ang atakihin to. Pero dahil sa pangamba ng PCG, iwinidro na talaga yan ng tuluyan. Yun nga di ba? Hindi nga inatake, pero tinan nyo naman yung nangyari. Winidro o umalis ang Teresa Magbanwa, which is wrong move talaga po, no? Kasi po may advantage na po tayo eh. Tulad po yung ginawa sa BRP Sierra Madre, di ba? Hindi sila makapenetrate sa BRP Sierra Madre kasi nga ando doon talaga, no? Yung BRP Sierra Madre. Meron tayong outpost doon, yun po nagsisilbi nating bantay doon. Eh kung talaga tinanggal yung Teresa Magbanwa, wala na. Anong gagawin natin doon? Baka nga ngayon, nag-dive na sila ron, talagang tatayuan na nila yan ng artificial island. Kaya, aminin na sana natin, no? Aminin na ng natin, na side ng gobyerno natin, na hindi natin kaya. Yung ego saka yung pride po sana tanggalin na, dahil hindi talaga natin kaya ng one-on-one ang China. Unang-una po, napaka-unti ng barko natin na ipanglalaban sa China. Tagal na nilang sinasabi yan, tinatakot tayo, tinatakot lahat na bansa katulad ng Vietnam, Malaysia, tayo, Indonesia. Pero hindi naman nila magagawa yan. Dahil sa atin meron tayong Mutual Defense Treaty. Let's say they conduct an armed attack, no? Yung BRP Teresa Magbanwa, they will invoke the treaty. Hindi ayaw nila yan. The last thing they want, give the US an excuse to intervene dahil yung kung napanood niyo po yung nakaraang reaction video ko, no, natalakay na rin natin tong sinabi ni Antonio Carpio, no. Yung mungkahi niya rin po sa bandang huli. Kung napanood niyo yun, yung sinabi niya. Yun din po ang sinabi niya na magpasama na tayo sa US. Kumbaga lahat po tayo ganun po ang sinasabi. Mga experts na po nagsabi, yung mga retired commander ng US, sinabi na rin po na kailangan na natin magpasama sa kanila. Sinabi rin dito ni Antonio Carpio na magpasama na tayo sa US, ganun po rin ang mungkahin nila. So, yun po talaga ang last resort natin. Kailangan na natin magpasama sa US, kundi po masasako po ng China ang buong teritoryo natin dyan sa West Philippines. Sayang po yung hirap at saka po yung dinadanas ng ating mga sundalong na dideploy dyan. Lalo po yung naputulan ng daliri, no? Mawawalan po ng saysay yun kung talagang masasakop tayo yung mga teritoryo natin dyan sa West Philippines ng mga Chinese na yan. Hindi pa nila kaya yung US. Maritime Law Expert J. Batong Bakal. Kayo sa tingin nyo, ano ang dahilan bakit inalis ang ating barko? Philippine Navy warship na kaya talaga ang i-deploy dito? Ano sa palagay nyo? Komento sa baba ang inyong sabi. Ayun lang po, no, nagawan po natin ng reaction video ang video ni Melvs Castle. Mag-subscribe po kayo sa channel niya, nasa description ng link. Comment down below kung ano sa loobin nyo. Para sa akin po, no, mahihirapan na po tayong palitan ng Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal. Common sense, no? Kung nga yung Teresa Magbanwa ay naka-station doon, pinapalibutan talaga siya ng mga Chinese warship o vessel, di ba? Ngayon pa kayang wala na yung Teresa Magbanwa doon. Kaya sana yung ating mga natitira pa nating teritoryo ay mabantayan na ng maigi ng ating gobyerno, ating PCG o Navy. At sana magpasama na tayo sa US kasi mauubos po, makukuha po lahat ng China ang ating mga teritoryo kung hindi pa rin tayo magpapasama sa US. Tandaan nyo, walang mangyayaring gera kung tayo po ay magpapasama sa US at kung tayo man ay didepensa
no, na itataboy natin ang China o papalag talaga tayo sa kanila, hindi po magsisimula ng gera. Tandaan nyo yan. Dahil kung magkakaroon ng gera, dapat matagal na, no, between Taiwan and China pa lang, dapat noon pa. Tayo po ay kailangan na po nating lumaban para sa ating teritoryo. Yun lang po, no, mag-iingat po kayo lahat. Huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa akin channel. God bless and peace out. Bye.